Nagpahayag si House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V na walang basbas ni na dating Speaker Martin Romualdez at kasalukuyang Speaker Faustino D. III ang ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tinignan ko, very much similar siya dun sa 19th Congress na complaint. Ako naman, nabitin ako nung huli, parang walang nangyari. So sabi ko, sige, I will endorse this. At yun naman, sarili ko namang paninindigan sa pag-endorse. Giit pa ni Ortega, kusa niyang inendorso ang reklamo at hindi ito utos ng Partidong Lakas CMD na siyang taliwas sa pahayag ni Navotas Representative Toby Tiangco. Hindi po, sarili po naming desisyon to. Actually, when I was with Manong Benny at sinabi niya na merong complainant, si Attorney Cabrera, nakita naman po namin yung complaint niya, which is very much similar po nung sa 19th Congress except for the Madriaga testimony. So, hindi naman po ako nagdalawang isip kasi nga nakikita ko naman po na very strong po yung basis. Kung saan ay kaapat na reklamo na inendorso ni Ortega at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ay inihain ilang oras matapos inihayag ni VP Sara ang kanyang planong tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Batay sa reklamo, kabilang sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente ang umano'y banta sa mataas na opisyal, maling paggamit ng confidential funds, hindi pagdedeklara ng ari-arian, at iba pang issue ng abuso sa kapangyarihan. Where she wants to be the president. So, kung mataas ang tatakboy mong position, you're held to a higher standard, di ba? Kung tatakbo ka, huwag kang tumakbo. Harapin mo. Samantala, nabigyang pansin din ang muling pagkikita ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Vice Presidente na ngayon Naga City Mayor Leni Robredo sa paglulunsad ng Local Government Support Fund na lalong nagpaigting sa usap-usapang posibleng political realignment. Sinabi ni Ortega na maganda silang tignan at tila good vibes lamang ang naging interaksyon ng dalawa. Bagaman tumanggi siyang magbigay ng direktang komento sa isyung alyansa. Di ba good vibes lang? O, di ba? Walang naka-black, walang hindi malungkot, parang namatayan. Pink yung medyas ni BBM, tapos naka-pastel colors lang sila. Si Ma'am Leni, relax na naglalakad. Habang patuloy ang mga espekulasyon sa posibleng koalisyon at paghahanda para sa halalan sa 2028, nananatiling nakabinbin sa Kamara ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at inaasahang sasailalim sa proseso alinsunod sa konstitusyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naghain ng ethics complaint ang Task Force Kasanag o TFK sa pangunguna ng founder nitong si Dr. John Chong laban kay Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Salazar Momo Sr., chairperson ng House Committee on Public Works, kung saan kaugnay nito ang umano'y irregularidad sa ilang flood control at infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dito kanilang inihayag na kasama sa kanilang formal na isinumite ang ilang individual at construction firms na nabigyan ng multi-billion peso na contract sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ayon sa grupo, ang mga pangalan na binanggit ay batay sa dokumentadong contract awards at mga sinumpaang reklamo na isinumite sa mga kinaukulang otoridad para sa pagsusuri. Kabilang umano sa mga naunang inihain na reklamo noong 2022 ang mga kaso laban kina Zaldico, Eric Yap, Edwin Garjola at dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bonoan, pati na rin sa ilang regional directors ng ahensya. Tinukoy din nila ang mga kasong plunder at graft laban kay dating DPWH Undersecretary Romeo Momo na kasalukuyang sumasailalim sa legal na proseso. Binigyan din ng kanilang tagapagsalita na ang lahat ng nabanggit na individual at kumpanya ay tinuturing na inosente hanggat hindi pa napapatunayang may sala alinsunod sa due process ng batas.
Giit pa ng grupo, mahalagang matiyak ang transparency at accountability sa mga proyektong flood control dahil direktang nakakaapekto ang mga ito sa kaligtasan ng mga komunidad at sa wastong paggamit ng pambansang pondo. Samantala, sinabi na ng Malacanang na hindi pagganap na nare-review ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halos 1,000 pages na ulat ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mga naturang proyekto. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.